Wow! Purihin po ang Panginoon. Naramdaman niyo po ba yung presence ni Lord as we sing that song? Hallelujah. So, sabi mo sa iyong katabi, God is so good. Amen? Tingnan mo nga katabi mo, nakikita ba yung goodness ni Lord sa kanyang buhay? Now, sabi po dito, sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin ang isa sa talakayin, how to make our mind stronger than our emotion. Sabi mo sa katabi, make your mind stronger than your emotion. Okay? Because when you have a stronger mind, this will lead to a healthy emotion. So ito po yung ating pong talakayin this morning. So ano po ang isang bagay na sinasabi ng banal na kasulatan sa atin? In Philippians chapter 4 verse 6 to 9, I'm reading from the God's Words translation. Sabi dito, I never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayer. Okay? And request while giving thanks. Then the God of peace, which goes beyond anything, will guard, ano nga po? It will guard our heart, or it will guard your thoughts and emotions through Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, keep your thoughts on what is right or deserves praise, things that are true, honorable, fair, pure, acceptable, or commendable. Practice what you've learned and received from me, what you heard and saw me do, then the God who gives peace will be with you. So ano pong isang bagay na tinutukoy ng banal na kasulatan? Never worry about anything. Sabi mo nga sa kitabi, never worry about anything. Okay? Ilan po sa atin hindi pa dumadating yung mga problema natin, nagsisimula na kagad tayong mag-worry sa maraming bagay. Nagwo-worry tayo sa finances, nagwo-worry tayo sa relationship, nagwo-worry tayo sa ating mga future, nagwo-worry po tayo sa iba't ibang mga bagay. Sabi ni Lord, never worry about anything, but in every situation. Sabi mo sa inyo katabi, in every situation, let God know what you need in prayer. Amen? Hindi ka mag-aalala, pero ipaalam mo naman sa Diyos. Amen? Ilan po sa atin, hindi ka nag-aalala, hindi mo pa pinapaalam kay Lord. Ha? Sabi sa Bible, huwag kang mag-alala sa maraming bagay, pero ipaalam mo kay Lord. This is the key para makaalis po tayo sa tinatawag po nating negative mindset or negative emotion pagdating sa pag-aalala. Okay? Let God, in everything, sabi dito, in every situation, let God know what you need in prayer. Amen? And most of the time, maraming mga tao, because they worry in advance, maraming bagay ang pumapasok sa kanilang kaisipan. You see, what we allow to occupy in our minds will determine the peace that we have in life. Okay? The strength that you walk through, and the purpose that you're going to fulfill in life. Every time you allow to occupy something in your mind, okay, whether negative or positive, anumang bagay ang pinapapasok mo, hinahayaan mong mag-dwell, hinahayaan mong tumira, hinahayaan mong magpaikot-ikot sa iyong kaisipan, whether good or bad, amen? Sabi dito, this will determine the peace that you have. Amen? Kung ang kapayapaan ba mananatili o mawawala. Okay? Kung yung strength mo ba mananatili o mawawala. Kung yung purpose mo ba mananatili or hindi magagawa. Why? Lagi po nating tandaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Every time we allow something in our mind, okay? Kadalasan kung ang worries inaalaw natin pumasok, sabi dito, worry will conceive fear and it will give birth to what we call double-mindedness. Yung bang merong gustong gawin si Lord, merong gustong i-accomplish ang Panginoon, pero nagdadalawang isip ka na ngayon. Amen? Gagawin ko ba to o hindi? Susunod ba ako o hindi? Lilingkod ba ako o hindi? Papasukin ko ba to o hindi? Nagkakaroon tayo ng dalawang pag-iisip. Okay? Instead of worrying, ang sabi sa Bible, pray. At ang maganda, you don't just pray. Ang susi dito, you need to shape your worries
into prayer. Sabi mo nga sa katabi, shape your worries into prayer. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 sa Message translation. Okay? Philippians 4 verse 6, Message translation. Sabi po, don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayer. Amen? Hayaan mo na yung mga pag-aalala mo, sa halip na mag-alala ka, okay, hayaan mo na yung pag-aalala na yan, mag-shape ng panalangin, at ang panalangin mo mag-shape naman, okay, i-shape ng yung panalangin ang mga worries sa pamamagitan ng panalangin by letting God knows your concern. So what is your concern? Anong mga concern mo? Anong mga bagay na gumugulo sa iyo? Anong mga bagay na nagpapa-move, nagpapa-sway sa iyong buhay? Sometimes we are being shaped by what we feel rather than by what we know. Amen? Kadalasan po kasi dito sa mundong ito, we are run by our feelings. Kaya maraming mga tao, imotero. Sabi mo nga sa kitabi, imotero ka ba? Okay? Sino po dito? Dati Finding Nemo, ngayon Finding Emo. Okay? Bakit? Lagi na lang naghahanap ng mai-emote sa kanyang buhay. Okay? Most of the time, lagi po nating tandaan, because of these overwhelming problems, pressures, and setbacks, most of the time our emotions are lying to us. Kadalasan po yung ating mga emosyon, nagsisinungaling po ito. At kaya nga po sabi sa Bible, okay, hindi sinabi ng Bible, follow your feelings. Hindi sinabi ng Bible, follow your heart. Minsan po itong lagi nating naririnig, follow your heart. Okay? Alam mo, every time you follow your heart, sabi sa Bible, may malaki kang problema. Because most people na nakakaranas ng breakdown sa kanilang buhay, okay, nakakaranas na sila po ay magkaroon ng overwhelming worries in life. Ano ang dahilan ito? Okay? Kadalasan, ang nangyayari sa mga taong ito is this. Okay? Inaalaw ng maraming mga tao, okay, sa kanilang buhay, na yung emotion nila mag-speak louder than their minds. Okay? Kumbaga, mas binibigyan ng pagpapahalaga ng mga tao ang sasabihin ng kanilang emosyon sa sasabihin ng kanilang iniisip. Kaya nga po anong sabi ng banal na kasulatan? Feelings should not become our compass. Why? Dahil ang feelings pabago-bago. Amen? Ngayon, mahal mo siya, bukas iba naman ang mahal mo. Ha? Ngayon, in love ka sa kanya, bukas meron ka namang ibang sinisinta. Amen? So maraming mga tao, pabago-bago ang kaisipan, and your feelings should not become your compass, but the Word of God must become our compass. That's where our mind can become the best weapon when we train it to become stronger. Amen? Yung ating mga kaisipan becomes our best weapon, especially kapag yung kaisipan mo na-renew ng salita ng Diyos. When we train it with the Word of God, it becomes stronger. Ano po ang sabi sa Bible? Okay? In Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing, ano nga po, sabay-sabay tayo, by the renewing of your mind. Babaguhin mo ang takbo ng iyong isipan. Dati, ganito ka mag-isip. Pero nung naging Kristiyano ka na, paano ka na mag-isip? Dati, ganito ka dumiskarte. Pero ngayon, paano ka na dumiskarte? Dati, ito ang way ng pagpili mo sa mga priority. But now, paano na? Ano na ang priority mo sa iyong buhay? Every time we renew our mind, we transform our life. Pag binabago ang takbo ng isip, nababago ang buhay. Nababago ang galaw, nababago ang kinabukasan, nababago ang diskarte sa buhay. Bakit? Ang renewing of the mind nang gagaling lagi coming from the Word of God. Sino po dito sa ngayong araw na to, naligo ka bago ka magsimba? Tingnan mo nga katabi mo, pakiamoy mo nga. Okay? Okay? Parang amoy suka ka pa rin. Ha? Hello? Why? We need to understand this. Kung tayo po naliligo, dahil ang purpose natin para bumango ka, para ma-refresh ka, maginawahan ka, same thing din with the Word of God.
Amen? Bakit mo binabasa ang Word of God? Kung depressed ka, amen? Nagbasa ka ng Bible. Sino po dito kung kailan nagbasa ng Bible, nagplanong mag-suicide? Ha? Hello? Pag nagbabasa ka ng Bible, nire-renew ng salita ng Diyos ang takbo ng iyong isipan, inaalis ka sa mga worries of life, inaalis ka sa depression, inaalis ka sa mga frustration, inaalis ka sa tinatawag nating victim's mindset, inaalis ka sa tinatawag po nating poverty mindset, at dinadala ka nito sa tinatawag po nating Christ mindset. Amen? Yung kaisipang kapareho ng isip ng Panginoon. Sabi sa Bible, we have the mind of Christ. Amen? Paano ka mag-isip? You have the mind of Christ. At dahil nasa iyo ang kaisipan ni Kristo, paano po tayo mag-isip sa ating pong buhay? Okay? Ano po ang isang bagay na sinasabi? If we want our mind to become the best weapon, okay? Kailangan mapatibay po natin ito. And the only way para mapatibay ang ating kaisipan is by developing a mental discipline. Sabi mo nga sa tibi, develop a mental discipline. So ang tanong, how? How to develop this mental discipline in our life? Kung pabago-bago ka ng isip, pabago-bago ka ng mood, amen? Sino po dito, ang mood mo sa umaga, iba sa hapon, iba sa gabi. Amen? Pabago-bago talaga ng mood. Paggising mo sa umaga, ang saya mo pagdating ng tanghali, nakasibangot ka na, pagdating ng gabi, nang aaway ka na. Hello? Pero mo nagsimula ka sa maganda, sa dulo, war freak ka na. Amen? Ano po ang sinasabi? To develop this mental discipline, anong susi? Number 1, stop babysitting your feelings and start building your mindset. Amen? Sino po dito nagbe-babysit ka? Nag-aalaga ka ng iyong mga nararamdaman. Amen? You see, ang trabaho ng kaaway, amen? Sa totoo lang, ang purpose niya is pabagsakin ka. Pero alam mo ba ang kaaway, he doesn't need to destroy your life, to defeat you. He just want to confuse you, okay? He will just confuse you emotionally. Gusto mong pabagsakin ka ng kaaway? Okay? Hindi na po maghihirap ang kaaway para pabagsakin ka. Isa lang ang trabaho niya, i-confuse ang bawat isa sa atin emotionally. I-confuse niya ang ating mindset, i-confuse niya ang ating emotion. Amen? At doon pa lang, pag in-entertain natin yung confusion na yon, doon pa lang magsisimula na pong gumuho. Okay? Yung pundasyon na ibinibuild sa atin ng ating mga leaders. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 1, tignan po natin, paano pinaguho ni Satan, okay? Yung katatagan ng mga nilikha ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals as the Lord has made. He said to the woman, did God really says? Okay? Talaga bang sinabi ng Diyos? Okay? That you must not eat from any tree in the garden? Yan. So, pansinin po natin. Si Satan, hindi lang siya nag-exaggerate. Si Satan, ang ginagawa niya, he's trying to put doubt or sow a seed of doubt sa ating mga kaisipan. Inilalagay po niya ito, especially sa mga taong tamad magbasa ng Bible. Amen? Tingnan mo nga katabi mo, sabihin mo, masipag ka naman. Pagdating sa work, sa Bible ka lang tamad. Amen? Sino po dito masipag mag-aral, tamad magbasa ng Bible? Amen? Masipag magnegosyo, tamad magbasa ng Bible. Amen? Masipag manligaw, tamad magbasa ng Bible. Amen? Masipag gumawa ng pera, tamad lang magbasa ng Bible. Amen? Masipag ka naman eh. Sabi mo sa kita, masipag ka naman. Amen? Kaya lang, i-divert mo sa salita ng Diyos yung sipag mo. Amen? Why? Pansinin po natin. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sabi po dito, okay? Okay, sabi po sa banal na kasulatan, ano ang isang bagay na makikita po nating ginawa ni Satan dito kay Eva? Okay, firstly, tinanong niya si Eva, kasi merong instruction si Lord kay Adam and Eve. Ang instruction ni Lord kay Adan, sabi niya ganon, firstly, okay,
Ang unang trabaho mo, Adan, hindi mag-anap ng mapapangasawa. Ang unang trabaho mo is to manage all my creation, to take dominion, to rule effectively. That is your first role. Amen? And your second role is this. Doon sa lugar kung saan kita nilagay, yung Garden of Eden, kung saan mayaman na, maganda na, perfect na, okay? Wala ka na idadagdag, pero sabi ni Lord, kahit maganda yung environment na pinaglanggan ko sa iyo, this is your task. Okay? Anong task mo? Pangalagaan at pagyamanin. Amen? So, ibig sabihin, maganda na yung lugar, pero ang tanong, bakit kailangan pang pangalagaan? Kasi baka pwedeng pumangit kung hindi aalagaan. Remember, hindi nilagay ni Lord si Adam sa forest, nilagay siya sa garden. Pag garden ang isang lugar, ibig sabihin, kaya naging garden yon, may nag-aalaga. At ang unang nag-alaga doon si God. Amen? Ngayon, ipinapasa niya yung responsibility na ito kay Adan dahil si Adan na ang nakatira doon sa Garden of Eden. So sabi niya, pangalagaan mo yan, pagyamanin. Amen? And third, sabi ni Lord, na binigay ng Diyos kay Adan is to set a boundary in the life of Adam. Oo, lahat ng bagay pwede mong i-enjoy sa buhay, Adan. Lahat ng lugar na yan na binigay kasi i-enjoy mo. Lahat ng mga bunga ng halamanan, pwede mong kainin. You can enjoy everything, but I set a boundary, a limitation in your life. Nakikita mo ba yung puno sa gitna? Dalawa yung punong nasa gitna eh. Ano yung dalawang punong nasa gitna ng garden? O, sino nagbabasa ng Bible? Sige nga, kalabitin mo yung katabi mo. Ano yung pangalan ng puno? Ano yung puno ng atswete ba yun? Ha? Anong puno? Puno ng ano? Puno ng nara? Ano yung nasa gitna? Dalawang puno ng Garden of Eden. Nasa gitna sila. Ha? Okay? Hindi na alam mo. Okay? Sabi ko sa inyo, maging masipag magbasa ng Bible. Yung unang puno, Tree of Life. Nasa gitna yon. Yung pangalawang puno, Tree of Knowledge between good and evil. Nasa gitna din yon. Amen? So kung titignan po natin, sabi ni Lord, ang pinagbawal niya, hindi yung Tree of Life, ang pinagbawal niya yung ano? Tree of Knowledge between good and evil. Sabi mo sa katabi, Tree of Knowledge between good and evil. Amen. So, ang pangalan ng puno, Tree of Knowledge, between good and evil. Again, anong pangalan ng puno? Ano? Ulit? Tree of? Between good? Hindi yung puno ng mansanas, ha? Walang sinabi sa Bible, puno ng mansanas. Ha? Kaya pag tinanong ka, anong kinain ni Eva? Anong kinain ni Eva? Mansanas. Saan sa Bible na nakita mong mansanas yung pangalan ng puno? Ha? The tree of knowledge between good and evil. Sabi ni Lord, magkakaroon ka ng knowledge. Kasi alam mo na kung ano ang good. Ang hindi mo alam kung ano yung evil. Amen? At minsan ng mga tao, pag hindi alam kung ano yung bagay na ini-introduce, naku, curious ka. Alam nyo ba karamihan ng mga addict? Ako po, dati akong addict. Lahat naman po kami nagsimula saan? Curiosity. Kasi sinasabi, mataas ang tama. Amen? Naku, dadaling ka sa heaven, di ba? So, ang dami pong sinasabi. So, ikaw naman, wala kang kamuhang-muhang, okay? May gatas ka pa sa labi. So, ang tendency niyan, maku-curious ka ngayon, di ba? At dahil sa curiosity, minsan magsisimula ka sa patikim-tikim. Diba? Lahat naman nagsimula sa patikim-tikim eh. Yung tikim, ano nangyari? Okay? Dumami ng dumami hanggang sa naging garapal ka na, hanggang sa naging sugapa ka na, hanggang sa totally hindi mo na makontrol ang katawan mo. Amen? Ganun po ang gawa ni Satanas. Ang unang minamanipulate niya, okay, is the mind. Pero ang target niya is our emotion. Amen? That's why sa atin po, ito yung bagay na dapat nating bantayan sa ating pong buhay. Okay? Sinasabi ng banal na kasulatan, okay, na the truth about our emotion is this. Emotions are not your masters, they are just your messengers. Amen? Hindi siya ang Panginoon mo. Hindi siya ang dapat na nangingibabaw sa iyong buhay. Okay? Nagsasend ka lang ng signal. Okay? Emotions are your indicators. They are not your dictators. Amen?
Huwag kang papayag na ang emosyon mo ang nagdidikta sa'yo. Magalit ka. Sige, magselos ka. Sige, ganito gawin mo. No. It is not your emotion na magdidictate sa'yo. Diba? Usually kapag halimbawa may naglalakad ka, tapos bigla kang binangga. Okay? Ano reaction natin pag may nambangga sa'yo? Ha? Sino po dito habang binangga? Ay, binangga niya ako. Amen? Sino po dito natuwa ka pa pag binangga ka? Usually, pag naglalakad ka, may bumangga sa'yo, ang normal reaction mo, ano nagre-respond? Utak, emotion. At ano ang sinasabi ng emotion kapag may bumangga sa'yo? Ha? Ano sabi ng emotion? Ha? Magalit ka. Awayin mo. Banggain mo rin, di ba? Okay? Pero tandaan mo, you have the inner voice of the Holy Spirit inside. Ngayon, ang tanong, sinong boses ang pinapakinggan mo? Is it the voice of your emotion or the voice of the Holy Spirit? Amen? Kasi kapag emosyon mo ang pakikinggan mo, tendency, hindi ka papayag na ganun-ganun ka, binangga ako. Amen? Wala naman akong ginagawa, binangga ako. Wala naman akong ginagawa, sinalbahe ako. Wala naman akong ginagawa, okay? Kung anong negative na ginawa sa akin, well, we need to understand this. Your emotion is not your dictator. Amen? Your emotion can tell you something is wrong, but they can tell you what to do. Only the truth of God's word will tell you what to do. Amen? So, ito po yung makikita natin. Binigyan tayo ni Lord ng emotion to express our feelings in the right way. Sabi mo nga si Katibe, kaya kami emosyon. Amen? Para ma-express mo yung damdamin mo. Okay? Subukan mo, magsabi ka ng I love you without emotion. Sige nga, kaya nyo, tumarap ka nga dyan sa katabi mo. Magsalita ka ng I love you without emotion. Paano ka magsasalita? Love you. Di ba? Ganon? Di ba? Pag love you. Di ba? Walang emosyon eh. Pag full of emotion, halimbawa, yung asawa mo. Okay. Pakitignan mo nga yung asawa mo. Yan. Yan. At sabihin mo yung salitang I love you with all your emotion. Paano? Paano nga? Sige nga. Ha? Kinilig ba yung asawa mo? Ha? Hindi kinilig. So, anong bagay po ang tinuturo sa atin? Okay? Sabi nga sa Bible, to express this emotion in the right way, sabi nga po sa Bible, you express your life in the right way. Paano? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Love your neighbor as yourself. Amen? So pag nag-express ka ng pagmamahal in the right way, paano ba yon? Nagbibilang ng mali o nagbibilang ng tama? Ha? Sino po dito pag nagmamahal, binibilang ang atraso? Nakatatlo ka na. Pag pang-apat, amen? Sesemplang ka na. Ganon ba yon? Ano sabi sa Bible? Love keeps no record of wrongs. Tama? That's the way we express our love. Amen? Nagmamahal ka pero nagbibilang, oy, ako nagluto kanina, kanina ako rin ang naglaba, ako ang naglinis ng bahay, ako ang namalengke, di ba? Yung lahat na lang binilang mo, di ba? So bandang huli, sino pagod? Yung nagbibilang o yung pinaglilingkuran? Di ba? Pag nagbibilang ka ng ginagawa mo, ikaw ang unang-unang napapagod. Why? Bakit ka napagod? It is not because your mind is tired, it is because of your emotion. Amen? That's why, ano po ang tinuturo ng Bible? Even in your anger, we need to express our anger the right way. Sabi mo sa iyong katabi, pwede naman palang magalit. Amen? Kasi iba sinasabi, kala ko ba Kristiyano kayo? Ba't nagagalit ka? Si Jesus nga, hindi lang nagalit, kumuha pa ng latigo, pinagahampas yung mga tao eh. Di ba? Pero ang tanong, paano si Jesus nanghahampas ng latigo nang hindi nagkakasala? Nagkasala ba si Jesus nung hinahampas niya yung mga money changer doon sa temple? Ha? Nagkasala ba siya nung pinagtataob niya yung mga paninda ng mga taong nandadaya doon sa loob ng temple?
Sabi sa Bible, si Jesus kahit kailan hindi nagkasala. So paano nangyari na nanghahampas siya, nangtataob pa siya ng mesa, pero hindi siya nagkakasala? Why? Because he was not led by his emotion. Kaya ka nagkakasala kapag nagagalit ka when you are led by your emotion. Amen? Sino po dito, bago ka magsalita, nananakit ka muna, saka ka magsasalita? Ha? When a person is led by his emotion, kadalasan, ang unang magsasalita sa kanya, kamay, bago bibig. Amen? Nahataw mo muna yung anak mo, bago mo sasabi, ay anak, mali ang ginawa mo. Hinataw mo muna. Diba? Pero nasabi sa Bible, sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, in your anger, nasabi sa Bible, do not sin. Amen? Let not the sun go down while you are still angry, and do not give a foothold to the devil. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon is this, pag nagkakasala ka, wag mong hayaang pag nagagalit ka, wag mo hayaang magkasala ka. Anong ibig sabihin nun? Don't be led by your emotion. Don't be led by hatred. Don't be led by bitterness. Don't be led by irritation. Amen? Don't be led by negative emotion. Pag nagagalit ka, sabi sa Bible, do not sin. So, pwede ka nang magalit. Sabi mo sa katabi, may lisensya ka palang magalit. Amen? As long as you control your emotion. Amen? Ibig sabihin, anong pinapakita dito sa atin ng Panginoon? We need to express our emotion the right way. Amen? Even si David, kung titignan po natin, ano po ang sabi sa Bible? David was greatly distressed. Amen? Na-discourage si David, na-prostrate si David. He was greatly distressed. Why? Imaginein mo naman, umalik siya sa bahay, andun pa ang asawa mo, nandun pa ang anak mo sa 1 Samuel chapter 30. Okay, basahin niyo po yan from verse 1 to 6. Makikita po natin, sa lugar ng Siklag, nandoon si David, yun yung tirahan ng kanyang asawa at mga asawa ng mga tauhan niya, doon din sila nagtayo ng mga bahay. Umalis sila, kumpleto ang pamilya, maayos ang tahanan. Bumalik sila, sunog ang bahay, wala ang asawa, wala ang anak, tinangay ng kaaway. Amen? At ang sabi sa Bible, lahat ng tauhan ni David nalungkot at nagsimulang magalit, magtanim ng sama ng loob, mapuot sa leader nila na si David. And they wanted to kill David. Na si David na naghango sa kanila sa pangautang, naghango sa kanila sa kahirapan, naghango sa kanila sa mga discontentment ng kanilang buhay. Si David ang naghango sa kanila for so many years, and yet this time, because they are led by their emotions, ano nangyari? They are planning to kill David. Tanong, yung bang nararamdaman nila, hindi nararamdaman ni David? Yung bang pinagdaanan nila, hindi pinagdaanan ni David? Amen? Yung iba sinasabi, we are on the same boat. Actually, you're not in the same boat. You are in the same storm, but you have different boat. Amen? Iisa ang bagyong pinagdadaanan, pero magkakaibang bangka ang sinakyan natin kapag tayo ay nasa gitna ng bagyo. Amen? Yung bangka mo, nasa bangka ka ng emotion. Si David, nasa bangka ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ano sabi sa Bible? Lahat ng mga tauhan ni David, they are trying to kill David. They are trying to blame David. They are trying to hurt David. Dahil they were hurt. Nasunugan sila, nawalan sila ng asawa, nawalan sila ng anak, pati yung mga ari-arian, tinangay ng kaaway. They were in great emotional discouragement. And yet, ano po sabi sa Bible? Sa verse 6, but David encouraged himself in the Lord, his God. Amen? Sabi sa 1 Samuel 30, verse 6, but David found strength in the Lord, his God. Amen? Dinidiktahan siya ng emotion niya, sige, malungkot ka. Amen? Dinidiktahan siya ng emotion niya, sige, mawalan ka ng pag-asa. Amen? Dinidiktahan siya ng emotion niya, sige, magalit ka sa Diyos.
Pero instead of doing those things, he was led by his strong mindset, his disciplined mindset, his renewed mindset. Amen? At sabi, ang ginawa ni David, they were on the same storm, but David chose a different kind of boat. Yung bangka na maghahatid sa kanya para mas lalo siyang magtiwala sa Diyos. Amen? Samantalang yung mga tauhan niya, pumili ng bangka. Bangka ng galit, bangka ng puot, bangka ng paninisi. Yun ang sinakyan nila. Kaya gusto nilang patayin si David. Ilan po sa atin naniniwala, we are on the same kind of storm. Pero hindi lahat pare-pareho ng bangkang sinasakyan. Hello? Kaya yung iba natatalo sa buhay kasi hindi ka marunong pumili ng bangkang sasakyan. Amen? We are not on the same boat. We have different boats, but we are on the same storm. Amen? So anong pinapakita ng banal na kasulatan sa atin? How to develop this mental discipline. So ano nga po yung unang sinabi natin? To develop this mental discipline, stop babysitting your feeling and start building your mindset. Pangalawa, to develop this mental discipline, ano pong next? Let your mind lead and let your emotion follow. Amen? Allow your mind, your renewed mind to lead and let your emotion follow. Tanong, sino po dito ang nagmahal na? Taas nga ang kamay ng lahat ng nagmahal. Ano ginamit? Puso, isip. O, yung mga na-in love, ano ginamit? Puso, isip. Ha? Pag ang ginagamit po natin, kadalasan, puso, minsan, emosyon ang umiiral sa atin. Pag ang ginagamit natin, isip, binabalanse natin yung nararamdaman sa sitwasyong nakikita ng ating mga mata. Amen? That's why ang tanong, paano natin dinidevelop ang ganitong klaseng mind sa Panginoon? Okay? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Okay? If you put your emotion on the driver's seat of your life, ano nangyayari? You will be headed toward a sure destruction. Okay? Pag ang nagmamanibobra o nag-control, okay? Nagda-drive ng buhay mo, puro emosyon. Okay? Kaya nga po asawa ko, hindi ko tinuruan mag-drive eh. Amen? Kasi panigurado, lahat ng magkakat sa amin, bababaan niya ng, Hay! Di ba? Okay? Kulang na ng batukan. Pero, sa akin po, maraming beses, ikakat ako. Minsan, susundan ka pa patitignan ka pa ng parang nanduduro talaga Diba? Pero if you are led by your emotion, makikipagtitigang ka rin ng masama. Magbababa ka ng windshield, makikipagbalitaktakan ka ng matinding salita. Tama? Pero ang tanong, pagkatapos mong gawin yon, what will be the effect? Kasi when your mind starts to think, kapag ang mind mo kasi ang nag-iisip, hindi emosyon, ang tendency, anong iisipin mo, pag ginawa ko to, what will be the consequence? Amen? Kung gagawin ko ang mali, anong magiging dulot nito sa buhay ko? Gaganda ba buhay ko? Papangit. Aayos ba ako? Titino ba ako? Magiging mas masahol pa ako kaysa sa unbeliever? Amen? That's why, to develop this mindset, ano pong maunawaan po natin? Every time we allow this mind to be controlled, or we allow our situation to be controlled by our emotion, ang tendency po niyan, dinadala ka niya saan? Okay? Sa maling side ng buhay. What happens when our emotion becomes the steering wheel of our life? Number one, we will go in circles without improving. Paikot-ikot ka lang. Okay? Di ba?
Sino po dito laging may sakit na UTI? Can I see the hands ng laging may sakit na UTI? Ha? Sino po mga nagkasakit ng UTI? Okay? Ano yung UTI? Umibig tapos iniwan. UTI. Yan. O, ilan po sa atin ang umibig tapos iniwan? Yan. Pag ikaw ay may UTI, how do you see life? Sinasabi mo, unfair. Diba? Binigay ko sa kanyang lahat. Pati baong ko, pati allowance ko. Amen? Pati ipon ko. Tapos iiwan niya lang pala ako. Diba? Sino po dito nakaka-relate? Pakitapik mo nga yung katabi mo, hoy, ikaw yun. Diba? So, ano po makikita natin? Kapag hindi mo na pagtatanggumpayan ang isang bagay, tendency niyan iniikutan mo lang. Diba? Kaya madalas ang kanta sa'yo ng demonyo, andiyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Diba? So, paulit-ulit ka, doon sa sitwasyon, iniikutan mo, iba lang ang muka, iba lang ang lugar, iba lang ang tao, pero the same problem. Pag umiikot ka sa isang problema, isang ibig sabihin nun, hindi ka nagtatagumpay sa emosyon mo. Amen? So anong susi? Kailangan maintindihan po natin, bakit ko ba iniikutan tong problema na to? Ano ba yung dapat makorek sa akin? Ano ba yung dapat kong iayos sa sarili ko? Ano ba yung dapat na maging pananaw ko sa buhay? Amen? Dahil kapag iniikutan mo ang isang bagay, ibig sabihin nun, bakit inaalaw ni Lord na umikot ka doon? Isa lang, para may matutunan ka. Sa palagay mo, ang Israel, for 40 years sila, nasa wilderness. Usually, kung titingnan po natin, from Egypt, going to Promised Land, it would only take them 11 days. Ha? Yun yung straight na diretsyong lakad. 11 days from Egypt, going to the Promised Land. Okay, from pagtawid nila, di ba? Pagtawid nila sa Red Sea. Okay, now, so nandun na po sila. Okay? Mula doon sa wilderness na yun, papunta sa Promised Land, 11 days lang. Ganun lang kadali makarating sa Promised Land. Ang tanong, bakit tumagal ng 40 years? Amen? Because they keep on complaining, they keep on murmuring, they keep on doubting, they keep on blaming God, they keep on rebelling God. Why? Because they were led by their emotion. Pag nagutom, emosyon ang pinapagana. Amen? Pag nainitan, emosyon ang pinapagana. Pag nainip, emosyon ang pinapagana. Amen? Pag nagalit, emosyon ang pinapagana. Lahat minamanipulate sila ng emotion. That's why they stay longer in the wilderness. Amen? Kasi gusto ni Lord, magtagumpay kayo dyan. Your wilderness is your training ground. Bakit? Kasi may nag-aantay sa iyong promised land. Hindi po pwedeng yung ugali mo sa wilderness, dadalin mo pa sa promised land. Yung pagiging complainer mo sa wilderness, gusto mo, nasa promised land ka na, nagko-complain ka pa rin. Amen? Yung problema mo na lagi ka na lang nagbe-blame, okay, naninisi, doon sa wilderness, gusto mo, pagdating mo sa promised land, yun ka pa rin. No. Kaya pinatagal ni Lord sila sa wilderness for 40 years. Tanungin mo sarili mo, ilang taong ka na sa kahirapan pinagdadaanan mo? Ha? Nagsimula kang nangarap, Lord, ganito dapat ang buhay ko. Pero ang tanong, bakit tumagal ka ng ganong katagal sa iyong kahirapan? Bakit tumagal ka ng ganon sa iyong mga problema? Anong dahilan? Are you led by God or are you led by your emotion? Amen? So, ang tinuturo po sa atin ng Panginoon, ipinapakita po sa atin ng Panginoon, if we want na tayo po ay magkaroon ng tamang gabay ng Panginoon sa ating pumbuhay, okay? Don't be led by your emotion. Be led by the renewing of your mind. Amen? Be led by your renewed mind. Amen? Ito po yung kailangan natin. Ma-renew ang takbo ng ating kaisipan through His Word. Kaya nga po, importante po sa atin, every day, sabi mo sa akin, every day,
Read your Bible. Amen? Huwag kang papayag na lalampas ang araw nang hindi ka nagbabasa ng Bible. Sino po dito? Araw-araw, nagtututbrush ka. Taas ang kamay. Ha? Sino po dito, once a week lang mag-toothbrush, pumapalya pa? Amen? Kaya lahat ng makausap mo, grabe, nai-strain sila. Di ba? Nahihimatay sila. Di ba? Bibig mo pa lang, parang ano yan, weapon of massive destruction ba yun? Di ba? Ganun katindi, parang may atomic bomb ka sa bibig. Di ba? Pero anong pinapakita ng banal na kasulatan? Bakit ka nagtututbrush everyday? Kasi gusto mo lagi mabango ang hininga mo, tama? Tingnan mo nga katabi mo, hoy, nagtutbrush ka ba? Amen? So, yung iba nga po nagtututbrush na, may baong pang sprayer sa bibig eh. Why? Kasi ilang oras hindi ka nagsasalita. Pag di ka nagsasalita, tendency niya, babaho talaga bibig mo eh. Kaya kailangan magsasalita ka talaga eh. Amen? So, anong pinapakita dito? We break things, we break every relationship kapag we are led by our emotion. Bakit maraming nagkakahiwalay? Bakit maraming nang iiwan? Bakit maraming iniiwan? Simply because they are led by their emotion. And when we are led by our emotion, we end up far from the life that God designed for us. Ito po yung makikita natin. So, pangatlo, how to develop this mental discipline. Ano nga po yung una? Ulitin natin. Okay, number 1. Stop babysitting your feeling and start building your mindset. How do you build your mindset? By reading God's Word daily. Amen? Pangalawa, let your mind lead you. Okay? And sabi dito, your emotions must follow. Okay? Pangatlo, ito po yung pinakamahalaga. Sabi mo sa katabi, filter your emotions through faith. Amen? Sabi nga po natin, filter your emotions through faith. Buti pa cellphone mo. Amen? Pag gusto mong gumanda, ginagamitan mo ng tapos sasabihin mo, this is how I wake up every morning. Oh, gurado ka? Ha? Ilan po sa atin? Bakit natin ginagamitan ng filter? Sige nga. Oh, bakit ginagamitan mo? Pipicture ka lang. Teka muna, kailangan naka-filter pag nag-picture, ha? Okay, bakit? Sige nga, bakit? Bakit may filter? Para? Bakit? Hindi ka naniniwalang maganda ka? Ha? Usually, ang filter ginagamit para sa mala. Pansala ng ano? Pansala daw. Pansala daw ng mga pangit. Okay. So, sinasala natin, yung mga dumi-dumi sa buhay. Kaya nga, di ba, even sa ating pong lababo, di ba, kung walang filter doon, ang tawag doon, yung strainer, talagang wala pang isang buwan, barado na yung lababo mo, di ba? Kaya meron po noon di ba? Even sa mga downspout po, okay? Nilalagyan po ng filter yan. Why? Even ang tawag dito, ang air condition, may filter, tama? So maraming filter Ang tanong, ang emotion mo ba may filter? Ha? Pinipilter mo ba ang emotion mo sa pamamagitan ng pananampalatayang mayroon ka na ibinigay ng Diyos sa iyong buhay? You see, sabi po dito, no matter how spiritual you are, you cannot live victoriously with a defeated mindset. Amen? Ibig sabihin yan, kahit gaano ka ka-spiritual, kung ang pag-iisip mo naman, ang emosyon mo, laging nagsasabi sa'yo, hindi ko kaya to. Mahihirapan ako. Amen? Hindi ko kayang abutin yon. Okay? Meron kang laging can't do mindset. Hindi ko kayang gawin yan.
Amen? Para kang Israelites, para kang yung 10 spies, amen? Na walang sinasabi kundi, naku, wag na tayong tumuloy sa promised land, hindi natin kaya. Amen? Kasi nandun ang higante, andun ang makapal na pader, andun ang mga trained warriors, hindi natin sila kaya. We are just like grasshopper and they are giants. Amen? Why? Wala kasing nagpipilter ng emosyon eh. And the only way to filter those emotions is we need to use our faith. Kaya si Joshua and Caleb, against the majority, they were on the minority na nagcha-challenge. Kaya natin to, kasama natin ang Diyos, pasukin na natin to, wag na tayong magdalawang isip. Ganun ang sinasabi ng kanilang pananampalataya because they were able to filter their emotions. Why? Tanong, hindi ba nila nakita yung higante? Nakita nila. Hindi ba nila nakita yung makapal na pader? Nakita din nila. Hindi ba nila nakita ng mga trained warriors yung sasagupain nila? Nakita nila lahat yon. Pero habang nakikita nila yun, they try to filter their emotions through their faith. Amen? Anong nakikita mo sa problema? Amen? Anong sinasabi ng emosyon mo, pero anong sinasabi ng pananampalataya mo? Amen? Anong nararamdaman mo pag may sakit ka? Anong sinasabi ng emotion mo, pero anong sinasabi ng pananampalataya mo? Amen? Pag nalulugi ka sa negosyo, anong sinasabi ng iyong emosyon at anong sinasabi ng pananampalataya mo? Filter your emotions with your faith. Amen? Kasi pag hindi mo pinilter ng pananampalataya yung emosyon na yan, tendency bibigay ka lagi. Susuko ka lagi. Aatras ka lagi. Hindi ka pa man nagsisimula, umaayaw ka na. Why? Walang nagpipilter eh. Amen? That's why we need to rise above the noise of your emotion. Maingay ang sigaw ng emosyon, pero dapat mas malakas ang bulyaw ng pananampalataya. Amen? Sino ang malakas mag-ingay sa iyong buhay? Is it your emotion or is it your faith? Amen? Ito po yung makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. Ang problema, we live in the world that teaches us to follow our heart. Amen? To follow our feelings. Pero ano sinasabi ng Bible? Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ang puso daw is very deceitful. Amen? Above all things, and it is beyond cure. Walang makakagamot. Only God can heal our heart. Only God can change our heart. Only God can give us a new heart. Yun po ang sinasabi ng Bible. Pero kung magdidepende ka lang sa puso mo, emosyon lang yan, kapatid. Amen? You see, your emotions are inconsistent. They always rise, sometimes they fall like a tide. Amen? Hindi sila laging nangingibaw, minsan bumabagsak. Kasi pabago-bago nga po ang mood. Amen? They are easily influenced and manipulated. And they are driven by fear, by insecurities, and fast hurts and pains. That's why when our minds are untrained, our emotions becomes unfiltered, ang tendency po niyan, yung spiritual walk mo, nagiging unstable. Amen? So ano ang susi para makalaya po ang bawat isa sa atin? Okay? Una, balikan po natin. Firstly, we need to have a disciplined, what? We need to discipline our emotion. Okay? Para magkaroon ka ng healthy emotion. Ano nga po yung unang sinabi natin kanina? How to discipline? Okay? To have a strong mind. This will lead us to have a healthy emotion. At paano ginagawa? Anong susi? Huwag mo nang piliting lagi na lang bine-babysit mo. Inaalagaan mo yung emosyon na yan. Start building your mindset. Amen? Sabi mo sa katabi, huwag kang laging isip bata. Amen? Dapat mag-mature ka rin. Amen? Let your mind lead you, not your emotion. And lastly, we need to filter our emotion through our faith. Sabi mo sa filter our emotion through faith. This time, kapatid, isang hamon po ang gusto kong iwan sa atin. Bakit sa palagay mo, gusto ng Diyos
maging healthy ang emotion mo, maging strong ang mind mo. Why? Because you have a greater destiny na nag-aantay sa'yo. Amen? At sa greater destiny na yon, kapatid, hindi pwedeng weak ang emotion mo. Amen? Pag ang babaeng matalino nagmahal, nagiging matalino, nagiging bobo. Ha? Ano nga po? Paulit. Pag ang babaeng matalino nagmahal, nagiging matalino, nagiging bobo. Sabi ng iba, nagiging ano? Nagiging bobo. Bakit daw? Kasi bakit? Anong pinagana? Emosyon. Amen? Pero pag ang babaeng nasugatan at nagmahal uli, ano pinapagana? Ha? Puso pa rin ba? O isip na? Ha? Naalala ko po yung pinanood namin ni Pastora sa Jessica Soho yata yun. Nagkaroon po siya ng 12 anak. At lahat po yun panganay. Ibig sabihin, nagmahal siya ng 12 lalaki. Pero masakit na katotohanan doon, karamihan sa anak niya, yung 11, pinamigay niya lahat. Isa lang ang iniwan niya sa kanya. Ang lagi niyang katwiran kasi yung unang asawa ko nananakit. Yung isa naman na asawa ko, kinukulong ako. Amen? Yung isang asawa ko, hindi ako tinatrato ng tama. Amen? Yung isang asawa ko, pinabayaan ako. So marami siyang mga dahilan. Pero ang tanong, bakit umabot ka pa ng 12 lalaki? Naka G12 ka ba? Amen? Para matuto ka lang? Nag G12 ka ba? Amen? And doon po pumasok sa kaisipan ko yung reality of life. Isang pagkakamali lang dapat may natututunan ka na if you use your mind. Kaya lang, hindi ka matututo sa paulit-ulit na pagkakamali kapag ka you use your emotion. Alam mo, si Satanas, ang number 1 na kinikiliti niya sa atin lagi, emosyon. Amen? Kasi doon tayo madalas bumagsak eh. Pero si Lord pinapatibay niya yung ating mind. Kaya nga sabi ni Lord, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to know what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito po yung nais ng Diyos. Pahalagaan mo salita ng Diyos. Because only the Word of God can filter your emotion. Amen? Only the Word of God can make your emotions stronger than your situation. Kaya ang hamon ko, kapatid, kung pinaglalaroan ka pa rin ng emosyon mo hanggang ngayon, it's time. Sabihin mo sa iyong sarili, I need to filter this emotion with my faith and my God. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Bless you, Holy Spirit. Ilan po sa atin dito masyado kang nasaktan dahil maraming nanugat sa'yo. And deep inside your emotion, hanggang ngayon dala-dala mo yung mga sugat na yon. Sinasabi ni Lord, I want to heal your emotion right now. Hindi ka makamove on sa buhay, hindi ka makarating sa magandang future because you have a wounded emotion. Dahil pinabayaan ka, binitray ka, nireject ka, hindi ikaw ang paborito. Ano man ang nakasugat o sino man ang nakasugat ng iyong emosyon. God gave you that emotion as a gift. Hindi para wasakin ang iyong buhay, kundi para gamitin mo ng tama. At dahil ang Diyos ang nagbigay ng emosyon mo, only God can heal that broken and wounded emotion.
As we close our eyes right now, habang lahat po'y nakapikit, kung sa puso mo, alam mo, sugatan ang emosyon na yan. Paano mo malalaman? Every time na magagalit ka, gusto mo lagi gumante. Isa lang ibig sabihin, no? You have a wounded emotion. Every time na may makikita kang mga taong pinagpapala, nakakaramdam ka ng inggit, you have a wounded emotion. At gusto ni Lord sabihin sa iyo, it's only God that can heal that emotion. Lift our hands right now. Itaas mo ang iyong kamay. If you want God to heal that emotion right now. As we sing that song one more time, the chorus, sa iyong yakap. Habang niyayakap ka ng Panginoon, let God heal that emotion right now. Bless your Holy Spirit. Sing that song now. Puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. sa iyong yakap, O Diyos. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, O Lord. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay For the last time. Yes, Lord. sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, Holy Spirit. Tunay, Panginoon, sa araw pong ito, sino man po sa iyong mga anak na lumalapit sa iyo, they have a wounded emotion. Because sa kabataan pa lang po nila, Lord, they feel betrayed and rejected, O God. Iniwan sila, pinabayaan sila, pinagmalupitan sila, inabuso sila, Panginoon. That's why hanggang ngayon, Panginoon, dumaraan po sila sa matinding struggle because they have this wounded emotion. But Lord, you have been wounded on the inside. Nasaksak ka sa tagiliran, tumagos ito sa iyong puso. Sumambulat, Panginoon, ang puso mo upang sabihin sa amin, from the inside, pinagagaling ko ang lahat ng pait, ang lahat ng sakit,
ang lahat ng karamdaman sa loob ng iyong emosyon. Today, let the healing power of Jesus from His wounded side heal our emotions right now in the name of Jesus. Let your healing flow right now, God, sa buhay ng bawat isa. And today, God, cause them, Lord, to have a strong mindset, oh God, and a healthy emotion, Lord, so that they can stand sa lahat ng uri ng mga setbacks, sa lahat ng uri ng mga challenges, sa lahat ng uri ng mga pressures and problems that they are undergoing. Today, Holy Spirit, we stand with a filtered emotion through our faith. In Jesus' name we pray. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen.